Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances for November 2024. And also, if you're interested in private readings, meron tayong promo ngayong November 2024, 25% discount kapag nag-book ka for a private reading ngayong November. Ayan, so meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see, Taurus, what's coming to you ngayong November sa inyong money, career, finances. You have breath. Uy, parang may bago kayong idea. Meron kayong new ideas or new inspiration ngayong November. This can be a new inspiration in your career, in your business, in your project. Meron kang kayong gustong i-explore. So, syempre, kapag ang idea nasa isip nyo lang, hindi nyo in-explore, hindi kayo nag-take action, it will remain as an idea, diba? So, it has a great potential na maging successful for you if you are going to do it. Oo, kailangan gawin mo siya. Although, may mga ideas tayo, syempre, hindi naman pwedeng basta-basta na lang gagawin natin, susunggaban natin. But also, you have to consider then of learning, checking the pros and cons. Let's say, gusto mo mag-resign. Pag-isipan mo muna. So, pag nag-resign ka, anong gagawin mo after? Saan mo na, ano na yung magiging source of income mo? Magne-negosyo ka ba? Nasubo ka ba ng ibang trabaho? Or other sources of income? Kumbaga, parang magkakaroon ka ng evaluation of that idea. Okay? You also have Scarab. So, this is second chances. Maaring may pagkakataon ka ngayon na sumubok ng new opportunities. Lalo na kung may na-miss out ka. Example, nung time na merong open for like a new position sa trabaho, hindi ka pwede kasi may sakit ka o kaya meron ka pang contract, no, na kailangan i-fulfill. Pero ngayon, babalik yung opportunity na yan for you at ngayon, this time, masusubukan mo siya. Okay? And also, pwede ring ngayon, it's like a rebirth for you, no? You are healing from your past. Maaring merong mga naging physical challenges for you when it comes to your ability, your strength. So, ngayong November, makakabawi ka na at mas makakapagtrabaho ka ng maayos. Mas marami kang magagawa. Mas magiging productive ka this time. You also have Desert. Desert is about yung pagiging adaptable, resilience, na may mga times na may challenges, may mga times na okay, everything is doing well. So, kapag may challenge, kayang-kaya mong sumabay sa agos, no? Kumbaga, parang yan speaking of yung mga bagyo, no? Kapag may bagyo, may baha, or mahirap mag-commute, magtrabaho. But, since if you are someone na resourceful, kayang mag-adapt sa challenging situation, nagagawan mo siya ng paraan. Kumbaga, nairaraos mo ang isang activity or ang isang task para magawa mo siya ng maayos. Okay? So, you are determined. Meron kang focus sa mga gusto mong i-pursue, sa mga goals mo. Let's see what else. Taurus. Page of Swords. Speaking of pag-aaral or new ideas. I think itong new ideas mo, hindi mo lang siya iisipin, no? Kumbaga parang pag-aaralan mo siya. Hindi ka man agad-agad susunggab or gagawin, kumbaga magiging parang padalos-dalos sa desisyon mo. Pero pag-aaralan mo siyang maigi. Kasi ayaw mo na na magawa ulit yung dati mong naging
pagkakamali or pagkukulang sa naging decision mo in the past in terms of your career or your business or your finances. So ngayon, very careful ka sa mga actions na gagawin mo. You have the Eight of Wands, a lot of work, maraming kung may business ka, maraming inquiries na matatanggap yung business mo online, may mga messages, maraming mga mag-i-inquire, maraming interesado, and for some of you, travel opportunities ngayong November, maaring marami kang kailangang asikasuhin, trabahuhin, mga paperworks, permits, requirements. And if you are someone na nagbebenta online, marami kang magiging customers, maraming deliveries. Oo. You also have the Page of Cups. I think may mabubuo ngayong November na bago mong pangarap or bago mong inspirasyon or parang gusto mo na meron ulit subukan, lalo na kung meron kang negosyo tapos maganda na yung takbo ng negosyo mo. So nag-iisip ka ng iba pang pwedeng pagkakitaan na kung saan may enjoy mo siya kasi very close to your heart ito dahil ito yung passion mo, ito yung kumbaga in alignment siya sa talents mo, sa skill set mo. You also have the Page of Pentacles. Yes, so you're definitely going to start this new opportunity in your career or business. Ang tawag nito, i-invest ka. Mag-invest ka ng time, ng money, ng energy mo for this one kasi naniniwala ka na ito ay magiging very successful. And I also see you consulting with other people, like for example, mga taon na meron ng experience doon sa interest mo. So, let's say you want to start a restaurant business. So, may mga kinakausap ka na may experience na sa pagpapatakbo ng restaurant. So, doon makakakuha ka ng ideas, ng advice, ng insights galing sa kanila na magagamit mo para ma-handle mo ng maayos itong bago mong susubukan na endeavor. Okay? You also have the Seven of Cups. A lot of options available for you, but ang importante rito is alam mo kung ano yung gusto mo. Kasi minsan, magiging overwhelming or nagiging overwhelming yung options na available sa atin to the point na nadidistract tayo kung saan tayo mas mapapabuti or kung saan talaga natin mas magagamit yung talents and skill set natin. So always remember na meron kang kakayanan, hanapin mo kung saan ka magaling, saan ka nag-excel, kung hindi man kung saan ka magaling, pwede rin saan ka interesado. Kasi para maging tuloy-tuloy yung gagawin mong actions towards it, na hindi ka parang sa simula lang, no? Yung parang na-excite ka lang kaya mo sinubukan. Kasi minsan may mga iba't ibang pagkakataon dyan na parang ma-overwhelm ka sa possibilities. So, pumili ka lang ng kaya mong i-handle. Kasi pag sinabay-sabay mo yan, tapos hindi mo pala kayang i-handle, sayang yung potential ng ibang options na kung saan pwede ka palang maging very successful. Ayan, mag-ingat sa mga temptations, sa mga too good to be true na offers na sa trabaho, sa business. Kailangan i-review mo lahat. Okay? And also, check yung background, yung intention ng isang tao sa'yo. Kasi pwedeng magkaroon dito ng disappointment sa isang project na gagawin mo or business with someone or investment with someone. So, take this as parang babala sa'yo. Okay? Yes, you're going to use your creative force. Hindi ka magkakamali pagdating sa pag-tap into your creativity, your talents, your skill set. Kasi yan yung forte mo eh. Diyan ka magaling eh, 'di ba? Yan yung expertise mo. So you can never go wrong with your expertise. Magkaroon man ng challenge, kayang-kaya mong gawa ng paraan because that's your passion, that's something that you love to do. Yes, authenticity, pagiging totoo sa sarili mo. Hindi mo kailangang sumunod sa uso, sumunod sa trending, sumunod sa pambubuyo ng ibang tao na gawin mo for your career, for your business. Ikaw ay maninindigan sa sarili mong
pananaw, sa sarili mong pinaniniwalaan, because you know your worth, you know the things that you can do, you believe in yourself. 'Di ba? Yun yung importante, kasi kahit na you are going against the grain, kahit hindi ka sumusunod sa trending, as long as ikaw ay pinupurso mo yung gusto mo, you are true to yourself, mapapansin at mapapansin ka kasi ikaw yung unique. Okay? So that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye.